Sound check! 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 Ayun, Pagusganay 8, man. Muling pagbabalik namin sa Davao. Pagkatapos ng higit isang taon, isa ata na naman sa padami ng padami yung traveling posse. Halos 40 na kaming babiyahe papuntang Davao para sa inyo. Okay na po. Okay. Pinakamadaling check-in natin yun. Outfit check. Flip top. Pugay shorts. Okay. DJR tag. Short na. Meron sa tatay ko. Lang Manila. Ukay, 50 pesos. Cortez Original. Lang Manila. James. Crown Manila shirt, pull up, Kami dati. Crown bag. Black Manila. Kailan din. Sponsor ni boss. Ukay. 25. Tapos, bili ko kay Kuya Paul. hey, follow na real jokes, hype beat. Itong trip namin ngayon, masasabi kong medyo mas relax. Hindi siya yung kadalasan ginagawa namin na super duper hip hop weekend na Biyernes. Thursday pa lang pagod na kami. Sino first time? Nagpa-laundry pa nga, oh. Salamat, Flip Top. Nakasakay ako ng aeroplano. Oh, picture daw. Ano pangalan daw? Kera. Lagi ka nanonood kay? Kera. Mario, mahari lang yung lalaki na yung dati, tropa namin. Ano bang pangalan niya dati? Mario. Okay na maging si Mario, basta di si Luigi. Dito kami ngayon sa may Yun. kasama namin ng mga malulupit na galing Luzon. Yeah, katabi nga pala namin si Kuya Lip. Balita ko, order daw yan eh. Order daw yan. Tagal na ako, battle exes sa Flip Top, pero first time ko lang makakapunta sa Davao. Pero maganda, bababa ako ng Davao para kalabanin ang nila, fighting pride. Andun pa din yung feeling namin na yung may excitement sa katawan. Kasi nga yun, first timer, tapos dahil sa Flip Top, makakasakay na kami ng aeroplano. Nagpapasalamat kami na yun, napabilang kami sa lineup ng Pagusganay yun. Ngayon susi, ano ba? Yan, pagdating namin dito, tamang chill lang. Kasama sila Boss Arik. Nag-inom kami, kinabukasan na kami nakapag-swimming. Siyempre, in-enjoy muna namin yung gabi na ipagkwentuhan. Pagdating ko, di ko alam saan yung hotel. Tinanong ko si boss, sinabihan niya ako ng bulbul. So, nakitira muna ako doon sa pinsan ko. Doon ako nag-overnight kasi nung nalaman ko na kung saan hotel, gabi na. Dito tayo 3:30. Tapos papunta na tayo sa base camp ng ng 7. Dapat andun tayo ng 7. Ang alis natin dito 6:30. Ito 3 oras. Kaya tanga na mamaya, dito na sa sinyo. Ingay na. Kaya pala eh. Hindi, nung una kasi kala ko yung tisa na hindi kaya mag-LED. Kasi kung mag-LED rin tayo on stage, bali wala rin eh. Matatakpan. Oo, matatakpan din eh. So dito na lang din talaga. Ito nga pala Bino, pwede tayo additional LED. Di ba? Gamitin natin. Yan yung isang yan natin yung non-aircon na VIP. Oo, ako malamang dyan na ako. Okay lang. Unless gusto mo, Paul, mucha dito ka. Pwede. Oo. Parang nakaharang din ako sa ano nito. Or ano ba? Hindi, pero yung MC
Preparation para sa Davao, naging pahirap na yung sa venue, sa requirement. Kaya na tayo dito sa medium-sized venue na first time lang din namin talaga na strictly limited yung tickets dahil alam lang namin yung capacity ng venue. Yung babantayan na lang ni yung daanan. Yung babantayan na lang. Kahit yung lamesa dito sa baba, para harang na siya. Gusto ng yung may si Warren, sabi niya, baka pwede daw dito maglagay ng merch para wala daw tao. Oo, dito na lang. Inulit mo na yung sinabi. Kain ka na naman. Let's go. Yung ginagawa nito. ng TikTok. Anong pangalan yan? Lasinyo at Ito si Smuglas. Siya yung siya nag-referee. Mag-ingay para kasinyo. Meron tayong minefields, onting performances, wala munang battle, onting meet and greet. More of lang, bonding, tambay. Papasalamat kami sa Flip Top dahil binalik nila yung minefields, yung performance, at least hindi lang puro battles. So ngayon, before magpakusganay, meron tayong matinding musikahan dito. Solid din talaga ang buong lineup ng performances ngayong gabi. Party lang, chill lang, enjoy, music, sound trip, tsaka kwentuhan sa mga tropang matagal nang hindi nakikita. Ako nga pala si John Leo, taga-pagmahal ng Flip Top. Ilang numero kaya ko pagulat ang gusto ko yung mga idol sa akin. Lagi ko lang isubukan na bakit. Yung minefields, ginagawa na namin nung 2010 pa. Pinakapakay niya talaga is hip-hop education and celebration. Noong 2010 pa, nagpapalabas pa kami ng mga documentary na papakwento sa mga iba't ibang elemento ng hip-hop, mga graffiti, mga b-boys, mga beatboxers at lahat-lahat. Dati pa talaga nagpe-perform ako pag may minefield sa Davao. Like way back pa. Yes, since day one, since 2011, nung pinakaunang flip top dito sa Davao. Yung mga uling event, puro 1 minutes, puro battles. Kaya ngayon, masaya rin kami na nagbalik ulit ang minefields dito sa Davao. Na puro performance lahat. Yeah, music begins. The genesis of scenario insanity. Yung mga kapatuwa sa pito nakatapos sa pinapakakatakas sa ibang mga orasan. So bukas tol, pakusganay. Abangan nyo din to. Sobrang lupit na lineup. Pakusganay 8, kita-kits bukas. Yes, pakusganay 8. Pakusganay, magugunaw na ang mundo. Yun na yun. Flip top yun. Sabay nito, naging pero pinahungko. Natunaw ang yamatay at anong sawang ito. Namalo ang tuloy na namin. Umulat, kalabit sa kakilita na paisubo. Lahat na bitawan, yung front pick up mo. Pinakita niya. Sa mga sumusuporta since day one, maraming salamat. Salamat sa sumusuporta kung tangina, hindi mawawala ang Flip Top. Sila nag-umpisa. Tangina, sila nag-umpisa. Shoutout sa Flip Top. Mas malakas, mas pinalakas. Tangina, Flip Top! Mag-ingay, game! Sinabi ni Tatix, napunta na tayo doon sa hotel para matulog, para fresh tayo bukas. Let's go! Solid ng minefields kagabi, iba't ibang mga performer galing pa sa mga local dito sa
Davao, tapos may mga taga Jensan, ang solid. Galing taga Cebu yung iba. Sa MR, Lumayo pa sa talaga. MR, kaya solid minefield. Solid naman yung music, tugtugan ng gabi sa minefields. Solid, lalong-lalo na performance ni Sir MR Industria, pati OG Mac, TNG Spot. Galing. Na-amaze kaming lahat kasi nag-host si John Leo. Pinaka nonchalant ng Rapolo daw. Magpahabol pa tayo ng sabit para lang makita yung kalahati. Yung kalahati na wala dito, pati yung kalahati na wala dyan. Stop, lahat ba ng staff mo kumain na? Na-orient na sila. Kaya kami yung 2 on 2. Dito banda yung kapag gitna. Pero kapag pansin mo mahina, medyo tutok. Pero ready ka nang lipat ka agad. First time kong bumatel sa Davao, outside Cebu. Ito ang first Pakos-Ganay ko. First time ko sa Pakos-Ganay. First time, big stage. Actually, first time ko nagpakos-ganay Siyempre, first time natin dito sa Davao. Pangalawang pakos-ganay ko na to. Pangalawang Pakos-Ganay ko na nga pala to. 6 na ba o 5? Mga 6-5. Actually, hindi ko na-expect na may battle pa kasi palapit na yung ahon. Medyo overwhelming na nandito ako. Masarap sa pakiramdam, hindi ko siya ma-explain. Pero na-overwhelm ako ganun. Naghalo yung tuwa, excitement, tsaka yung kaba. Kaiba ka ng pressure kasi big stage flip top Iba yung magta-travel ka iba yung bibilang ka ng ticket, iba yung papaliparin ka iba yung pairamdam nun para dun sa pyesa mo. Kaya tingin ko mas may pressure. Kasi mas pressure pa nga kung susumahin pag dito kasi hindi ko naman to home court, literal, pero matatawag na home court as general siguro na Mindanao. Davao de Oro. Taga Davao lang po kami. Taga Davao City. Galing sa Tagum City. Kinapangan City, North Cotabato. Coronadal City. Oh, Davao! Davao represent, nanonood na live. Nanonood po kami ng live. Gusto lang kami ma-experience yung manood ng live. Experience. Masarap kasi manood ng live. Iba talaga pag live kasi mas damang-dama mo yung mga lines nila. Wala, kultura na to. Part of the rutina ng buhay. Yes. Every Pakos-Ganay, palakas ng palakas Parang the word itself, Pakos-Ganay. Yes. Palakasan. Ine-expect ko talaga yung laban na magiging dikdikan. Magandang battle. Brutal para sa akin ang nasa line-up ngayon. Mga battle malalakas. Sana maghanda si Sak. Sana maghanda si Sak. Sana maghanda si Sir Sak, no? Yes. Yun, halos kakarating ko lang. Makikikapa muna ako. Titignan ko yung ambience. Kakapain ko yung stage. Kinakapa yung stage, tapos nagpa-practice sa mga holding area. Doon kami nagkakabisa. Practice, ganun, memorize lang. Speed sa isip, speed lang ng speed. Practice pa ng konti para mas smooth yung performance mamaya. Isang ikot. Siguro magre-relax na lang muna para prepared mamaya. Medyo nakatutok ako sa pahinga kasi. Pati sa practice, hopefully ma-execute ko na maayos yung dapat kong ma-execute. More power lang, flip top, Enigma, huwag titigil. Yun, supportahan pa rin yung flip top. Nood lang kayo guys. Solid. Padayon. Suportahan natin, wag piratahin. Pakos-Ganay game! Pakos-Ganay game! Pakos-Ganay game! Pakos-Ganay game. Pakos-Ganay game! Pakos-Ganay game. Pakos-Ganay! Game! Pakos-Ganay game! Dahan-dahan na rin pumapasok yung mga tao. Ramdam ko yung energy, yung excitement ng lahat. Talagang nauuna na sila. Siyempre, baka nga naman mawalan sila ng pwesto, di ba? Nagre-ready na para tunghayan ang Pakos-Ganay 8. Expect ko maganda yung kalalabasan na event na to. Ayun, sana makasaya namin kayo lahat. Of course, magiging solid to. Magiging solid pa rin ang event, lalo't may mga ka-line up tayo mga idol mula sa Luzon din, sa Visayas, sa Mindanao din. Sak Maestro fan, so sana nagsulat siya, hindi nagsusulat pa. Sana mabigyan ng Sak ng hustisya, yung pagod, puyat, sakripisyo ng mga tao ngayon. Maraming bakbakan na mangyayari, mga unexpected na mangyayari. As usual, lahat ng battle magiging mabigat. Mga battle MC na dinayo dito. Hindi rin naman sila mga basta-basta.
Kaya alam kong magbibigay sila ng mga solid na performance. Aasahan kong mas mainit tsaka mas maingay na crowd. Wasak ang crowd neto. Sure na sure yan. Pakusgan na eh. Shoutouts muna sa inyo lahat! Overall expectation, makasaksi kayo ng kasaysayan talaga ng mga serving na MCs, mga undercard, mga susunod na aabangan. Tingin ko, underrated ulit yung lineup na to. Slept on siya. Tingin ko maraming magpapasabog dito. JP versus Yagi. JP, solid yung rapability, solid yung punto, yung content, yung substance. Tingin ko sa ganitong medium-sized venue, mas hindi siya siguro maapektuhan ng big stage effect. Tapos si Yagi naman, solid rin yung rapability, stylistics, napaka bukod tangi rin ng style niya, tumataglish din siya. Well-rounded rin, magandang match to ng skill sets nila. Tingin ko purong battle rap yung masasaksayan natin dito sa dalawang to. Sikreto versus Direkta. Sikreto, iba rin yung rhyming, iba rin yung naiisip niyang angles. Tingin ko medyo mas nagagamay na niya yung kilite ng isang battle rap crowd. Kuwang-kuha na niya na talaga yung style niya. Nasa ano na lang kung paano niya ita-translate mismo sa battle. At si Direkta, men, parang solid din yung rhyming style niya. May sarili siyang style sa pagtutugma. Inaasahan kong makita yung 100% niya o di kaya 200% niya. So baka maging clash to ng rhyming ability at delivery. Susunod, men, MP3 versus 3D. Siguro si MP3, mas nakakabigla lang yung bigla siya nakakahugot ng angle or punchline na hindi nyo inaasahan sa kanya. Tapos si 3D naman, tingin ko yung perception naman ng fans sa kanya is lagi siyang may kakaiba. Kaya medyo mas inaabangan yung kakaibang punchline niya. Pero pareho silang may ganong skill na nakakahugot ng kakaibang angulo, na may kakaibang payoff, kakaibang landing, kakaibang punchline construction. Parang pwede nating sabihin battle for the future of the Mindanao Division, no? Putangin na yung mga battle ngayon na sobrang pa lang, parang heater pa lang, especially yung MP3 tsaka 3D. Heater pa lang yun, so expected na sa mga paparating na laban, mas malakas pa. Effort na binibigay ng mga MC. So I think it's very creative and I don't know, it's very interesting for me. So yeah, it's a pleasure na nandito kami sa live ngayon. Very successful event din to. Thank you, Pakusganay. Thank you, Flip Top. Ngayon, kakatapos lang ng first batch ng mga battle, 3 battles. Yun pa lang, medyo nayanig na ako. Ang ingay ng tao, ingay na parang na-appreciate nila yung mga battle MCs na sumalang dun sa entablado. Parang nag-level up na lahat, pati sa quality ng mga lyrics, pati rin yung mga audience. Wild. hindi ko ina-expect na ganun yung pagtanggap sa amin ng tao. Hindi sila bias, pares na pares. As in, parang pares taga dito nga si 3D tsaka si MP3, parang ganun yung pagtanggap nila sa pareho. So, neutral and, energetic talaga yung mga tao, kaya ang sarap mag-perform dito. Sana makabalik pa. Dosage, Davao City represent versus Article Clipted, Jensan represent. Si Dosage, syempre kilala niyo bilang left field style. Para sa akin, isa siya sa top talaga ng ganung style. Wala rin siyang pake mismo sa meta-meta. Talagang dikit lang siya dun sa skills niya, sa strengths niya. Tapos si Article Clipted naman, sa music pa lang, matagal ko nang napapansin yung kakaiba niyang style. Tapos sa battle nga, napakita niya sa 1 minutes. Strengths niyang teknikalan, imagery, at matitinding punchlines. Ito yung mga matchup na trip ko, na trip ng Mindanao, yung mga ganitong klaseng dikdikan niya. Casper at Hespero versus Aubrey at Marichu. Casper, Hespero, napakalinis. Ito yung evolution ng battle rap. Magkaiba naman sila ng style onte. Iba rin yung skills. Obviously, maganda talaga chemistry nila. Tapos si Aubrey at Marichu,
Evolution ng FMC, si Aubrey, grabe yung stage presence, delivery, buong buo talaga yung loob niya. Handa siya makapag-bakbakan. Si Marichu naman, medyo mas technical naman yung ano niya, skills niya. Aware sila sa mga kalaban nila dito. Kaya kakaiba rin yung gagawin nila dito. Yun, good luck sa kanilang dalawa. At syempre, kung sino mananalo dito, sila yung tutuloy sa 2x2 squared finals na gaganapin sa Ahon. Plaridel versus Mr. Lefty. Man, si Plaridel, sobrang solid na mga punchline na nabubuo niya. Gusto kong makita kung ano pa yung kaya niyang gawin na mga linya sa Bisaya na paano siya naiiba sa mga ibang, sa regular na Bisaya na linya, no? Napaka-diin ng delivery niya pa rin. Yun yung inaasahan ko kay Plaridel. Syempre, Mr. Lefty, man, rap ability. Pwede nating ituring na flag bearer pagdating sa Bisaya battles. Mr. Lefty, rap ability, rhyming, breath control, stage presence, at gutom. Yung isang regional nuance ng Bisaya ng isang Cebuano versus Bisaya ng tiga Davao, or sa case ni Plaridel na tiga Tagum. Style ng Bisaya neto versus Bisaya neto. At syempre sila magpapagalingan sila ng letra. Yun, sana ma-mindfuck kayong lahat ulit. Pakos Ganay is isa itong pinakamagandang event na nasaksihan namin dito sa Davao. Ang gina-look forward ko mamaya is sana same or mahigitan pa ang ka-hype or kalakas ng performances kanina. So, ngayon kakatapos lang ng laban ni Mr. Lefty at ni Plaridel. Shoutout sa kanilang pareho, mga yawa, and napakaganda, masyadong mainit. Pero nawala yung word na mental block, meron palang nag-i-exist na mental block. Yung muscle memory, di talaga tumalab. Ayun, nawala ako. First time nangyari. Kaya ayun yung parang nadismaya ako sa battle. Pero okay lang din kasi maganda yung pinakita ni Article at sinave ako ng reincarnation ko. Solid yung 2-on-2 na yun. Parang pareho silang naghanda. Ironic lang kasi tawag dito, magkasama sila lagi, tapos magpapatayan pala sila dun sa mismong battle. Walang limitasyon or walang pagpipigil na ginawa eh. Fukuda versus MR Industria. Fukuda, kilala bilang technical, bilang seryoso. MR, technical na seryoso na may vibe ng left field na kakaiba. Parehong malakas yung stage presence, parehong dikdikan. Magandang clash ng styles. Si MR kakaiba, medyo pakaliwa, tapos matalinhaga talaga. Performance-wise, ibang experience din. Kasi Fukuda, sobrang orthodox, sobrang slugger. Styles make matches, man. Susunod, Goryong Talas versus JR0. Men, ito, isa na namang underrated matchup para sa akin. Si JR, talagang dumadating siya para mag-rap at mag-battle. Pwede mo siyang ihalin tulad sa parang Donnie Yen style na beautiful form yung nagagawa niya sa pag-rap niya. Tapos syempre yung gigil niya, yung delivery niya. Tapos syempre, Goryong Talas, man, versatile, no? Tingin ko marami siyang gagawing bale-bale dito na minsan may long scheme, minsan may 1-2. Syempre, delivery presence, andyan na yan. Tingin ko sobrang underrated ng matchup na to. Sak Maestro versus Lip Crab. Expect the unexpected. Si Lip, laging handa yan. Si Sak, alam niya naman kung anong kaya niyang gawin kapag handang-handa rin talaga siya. Sana magawa nila yun, mabigyan nila ng hustisya. Sana mabalik nila yung lalo siguro kay Sak, no? Mabalik niya yung paghanga sa kanya. Kung magawa nila yun, edi sorry na lang sa mga hindi nanood. Ayos. Walang
Palya, solid lahat ng mga battle MC. Kanina nga, pinanood ko lahat ng battle, nahihiya ako, parang na-stress ako, hindi ako natutuwa, hindi ako nangingiti, malupit talaga kasi parang nasusuputan ako sa mga sinulat ko. Sabi ko, ito yung level, yung standard, mapapahiya ako nito. Overall, sa pangkalahatan, experience pa rin to na hindi mababayaran. Kaya naman, yun, picture-picture na lang sa mga, sa mga ibang MC, kay Sir Enigma, sa mga ibang fans. Solid yung event. Maraming unexpected na nangyari pero sulit na sulit. Grabe, solid ang ticket. Lahat ng mga MCs, pinakita talaga yung tangi nilang lakas. Napaka-angas pala talaga ng live. Bukan yung manood ng live, iba yung experience. Para sa Flip Top, keep up the good work. Number 1 league pa rin, battle rap sa Pilipinas at sa buong mundo. Mensahe ko, suportahan pa natin ang Flip Top para lumago pa. At saka maraming salamat dahil parang napansin ko talaga sa mga fans, parang mas tutok na sila sa mga quality ng mga lyrics at saka parang may flavor na yung mga pinapakinggan nila. Sino man yung mga iniidolo nyo, subaybayan nyo lang. Sana supportahan nyo sila in or outside sa career nila sa battle rap. Salamat sa inyo at salamat din sa mga naniniwala sa akin sa battle rap at pati sa music. Maraming salamat. Paulit-ulit ko sasabihin, try nyo manood ng live. Salamat sa mga sumusuporta, sa mga hindi sumusuporta. Hindi ko na problema kung ano problema nyo. At syempre sa mga nagmamahal sa Flip Top, tuloy-tuloy lang sa pagsuporta. Yeah, supportahan nyo lagi ang Flip Top. Kung ina nyo, huwag nyo piratahin. Parang toro yan, no? Yung may-ari, parang toro pag pinakawalan. Pagkawad ka, ganun na yan, no? Flip Top, maraming salamat. Dinala nyo ako dito sa Pacos Ganay. Top, salamat sa opportunity na napabilang ako dito. Maraming salamat sa pagkakataon. Di lang sa pagbabattle, kundi sa pagbigay din ng spotlight sa Bisaya Battle. More battles to come. Tuloy-tuloy lang, siyempre, Flip Top. Buong liga, tuloy-tuloy lang, lalo na kay Boss Arik at lahat ng Flip Top staff. Mahal na mahal ko kayong lahat. Maraming salamat sa staff na walang sawang, walang kapagburan na nag-aasikaso dito sa event. And syempre kay Boss Enigma yon, maraming salamat. Uy! Yo, what's up, yo, Flip Top? Dito kayo na ako naliligo. Gusto ko, I wanna drain myself, man, to the